Hi mga beso, we travel to Soxargen for 5 days and here's our day 4 in Lake Cebu. Mga beno, nakita ko talaga to sa itinerary namin to Soxargen. Sabi ko, ayan yung gusto ko mapuntahan dahil dyan nagpicture si Catriona Gray. So dito yan sa Punta Isla Lake Resort at kailangan mga mag-rent ng Tivoli costume. So 175 ang rent dyan mga be. And ang advice ko sa inyo, agahan nyo yung pagpunta at least around 7 a.m. kasi nga pila yung mga gustong mag-costume and kailangan mo pang antayin yung ibang na makabalik from the lake. So yan, tutulungan ka naman nila, tas alam na nila yung mga kung anong combination, pero pwede ka naman pumili mga be kung anong isusuot mo. Mga be, first time kong magsuot ng isang Tivoli outfit or ito yung kanilang traditional costume, Catriona Gray. Ang ganda nitong parang may naka na headdress. Meron din tayong earrings here. And then, sila na bahala na mag-outfit sa'yo. 175 lang yung rental dito sa Lake Cebu. Tapos may belt pa. Pwede ba yun? And then, sabi nila, okay, and this is the skirt. In total, yung overall presyo daw ng outfit na to, kung bibilin mo ay 10,000 to 15,000. So mahal talaga tong costume na to kaya kailangan nating alagaan at protektahan. So yan, let's go na to the lake. So bago kayo mismo sumakay ng boat, magpo-photoshoot muna kayo dyan at tuturuan kayo ni Kuya Bangkero kung anong mga perfect posing gets. So yan na, very saglit lang tong boat ride na to, very slow. Ayan, hanggang dalhin kayo dito sa pinakamaraming water lily na part or lotus flower kung tawagin pala mga be. So yan, na-aura ka lang dyan, tuturuan ka ni Kuya anong mga posing, may mga props pa siyang mga paganyan. Ang cute lang. Parang ako naman sunod-sunod lang kay Kuya kung anong gusto niya. Meron pang pagtugtog-tugtog ng ganere. O, diba? Pak. So, ako mas natutuwa ako sa flowers. At tuwan-tuwa din ako dito sa kapitbahay naming tour guide. As in, parang aura din siya eh. Pinapa-aura niya yung mga sakay niya. Tapos siya, aurang-aura din. O, tingnan nyo. Tawan-tawa ako dyan. Love Soxargen, love Lake Cebu, love Philippines. So, saglit lang talaga kami dyan. And next ay sa Seven Falls, mga be. Ito yung pinaka main falls dito sa Lake Cebu. So, 7 nga yung makikita mong falls. At dito, hinanda ko na yung self ko talaga. Kasi, bago ako pumunta dito, sabi ko, kahit na sobrang duwag ko, sure na sure ako na gagawin ko tong zipline ng Seven Falls. At ang ganda ng falls dito, yan, nire-ready ko lang self niyan, pero kinakabahan na ako. So, yung zipline ride around 300 pesos. At ito na lang mga be, papakita ko na lang sa inyo. Achieve. Sobrang bilis lang pala talaga niya. So next ay dito sa SG Farm. Medyo pagod na ako nito kaya parang relax na lang, kumain na lang kami dito. Pero ang daming pwedeng gawin dito sa SG Farm na activities. At ang next stop namin and final stop ay dito na sa General Santos Plaza. Dito ta mismo sa Gensan Plaza. Nakakatuwa na may mga plaza talaga yung mga ganitong province. At natuwa ako. Tingnan nyo, parang mga klase sila na may mga group. Ito siguro yung kanilang final assignment para magkaroon ng grade. Naku, tabi-tabi talaga silang mga nagpa-practice ng sayaw. Ganyan kami dati eh. So nakakatawa na may ganitong space for students. At ayan, nag-check-in na kami sa hotel namin sa Gensan. And nagutom kami at sabi ko, hindi pa ako nakapag-try ng pastil. Pag nasa Mindanao ka, pastil talaga. So pumunta kami dito sa Mama Still. And nasatisfy naman niya yung pastil cravings ko. May sambal din. Pero for me, ang pinakamasarap na pastil na natikman ko ay doon sa Cagayan de Oro. So yan, medyo dry kasi yung pastil nila dito. Gusto ko yung medyo saucy siya. Pero nabusog naman ako. And ayun mga be, this is our 4th day and may last final day pa kami sa SOC. So yeah, yun lang. Just been here.